Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Before we start po, let's pray po. Yes, Lord, yes, Father God, maraming salamat Panginoon sa another opportunity, Lord, na ipinagkaloob niyo po, Panginoon. Panginoon, ilayo niyo po ako sa error, Panginoon, magawa ko po ng maayos, Panginoon. Panginoon, ano po yung mga lalabas mula sa aking mga bibig, Panginoon. Kayo na pang siyang bahala, Panginoon. Itago niyo po ako sa iyong banal na likuran, Panginoon. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Yan, so sa mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang text po natin ay matatagpuan sa Peter chapter 5 verse 7 to 9. Sabi po dito, verse 7 ay ipagkatiwala nyo sa kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Verse 8. Maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway nyo ay parang liyong umuungal at ali-aligid na naghahanap ng malalapa. Labanan nyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam nyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan, kundi ngayon din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. So, purihin po natin ang salita ng Diyos. Amen po ba? Sabi po dun sa verse ay hindi natin kontrolado or hindi natin alam yung pwedeng gawin ng kaaway sa atin. Amen po ba? Hindi natin alam o hindi natin masasabi na magiging ready ba tayo o hindi natin alam kung anong araw or ano ba yung pinaplano ng kaaway para pabagsakin tayo. Amen po ba? Kaya sabi dun sa verse na to is, labanan nyo siya at magpakatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Amen po ba? So, kailangan natin ng pananalangin at kailangan natin labanan yung mga gawa ng kaaway, ano man yung mga pinaplano niya, ano man yung mga pwede niyang gawin sa buhay natin. Kailangan natin maging matatag, kailangan natin ng Lord. At sabi din dito, hindi lamang ako, hindi lamang iilang mga tao ang nagtitiis sa mga kahirapan, kundi ang mga iba pang nating mga kapatid sa buong daigdig na ito. Amen. So, sabi po doon is hindi lang po iisang tao or dadalawang tao yung nakakaranas ng matinding hindrances or mga gawa ng kaaway. Amen po ba? Dahil sa buhay natin ay hindi natin masasabing hindi tayo magkakaroon ng mga pagsubok o hindi tayo makakaranas ng mga struggles sa buhay natin. Amen po ba? Kaya hindi natin masasabi na nabubuhay tayo ng masaya lang, nabubuhay tayo ng walang iniisip. Amen. Dahil nandito tayo sa mundong ito, kaya tayo nilagay ng Lord dito dahil meron siyang gustong ipagawa sa atin. At gusto ni Lord na gawin natin kung ano man yung mga inuutos niya sa akin. Amen po ba? Kaya nga sabi dun sa isang verse sa 1 Corinthians 10:13, walang mga pagsubok ang hindi nasusolusyonan. Amen. So lahat ng mga nararanasan natin sa buhay natin ngayon is a purpose. Amen. May purpose yan kung bakit natin dinadaanan yan, kung bakit nangyayari sa buhay natin yan. Amen po ba? Gaya nga ng sinabi ko kanina, hindi lang tayo basta-basta nabubuhay dito nang walang mga pagsubok. Amen. Kaya kailangan natin maging malakas, kailangan natin maging ready sa anumang mga gawin or anumang mga atake ng kaaway sa atin. Amen po ba? Sabi ng Lord dito is hanggat kasama mo ako, huwag kang matakot. Amen. Praise God. So, hanggat kasama natin ang Lord, bakit tayo matatakot? Amen. Dahil, first of all, kasama natin ang Lord. And, alam naman natin na bawat
bawat panalangin natin kay Lord, bawat bawat pagsunod natin kay Lord ay hindi niya tayo hahayaan, amen. At hindi hahayaan ng Lord na masakop tayo ng kaaway, amen po ba? Na magiging mahina tayo dahil lang sa kaaway, sa gawa ng kaaway, amen. Sabi dito, God's never allows pain without a purpose. Yun nga, sabi ko nga, amen. Sabi ko nga sa unang exhortation ko that last Monday na hindi ipapahintulot ng Lord kung walang purpose, amen po ba? And sabi din dito, dinaan ka ng Lord dito dahil gusto niya tayong patagin at palakasin, amen. So tayong mga anak ng Lord ay nandito tayo dahil meron tayong dapat gampanan or dapat gawin, amen po ba? At dinaan din tayo ng Lord dito dahil gusto niya na maging matatag tayo, gusto niya mas lumalim pa yung pananampalataya natin sa Kanya, amen po ba? Sabi din dito, it is a promise that the mighty God will receive our worries and care about them. He will care them. He will care them for us. He is trustworthy to handle them in the way that is best. Peter's words are command. It is not God's will for His children to continue to live under those burdens. Amen po ba? Na nire-remind itong verse sa atin na ano man yung mga pagsubok natin sa buhay, ano man yung mga kabigatan sa puso natin, pwede natin tong i-surrender kay Lord, amen. Pwede natin tong ibigay kay Lord. Pwede na si Lord lang yung makakatulong sa atin, si Lord yung una nating takbuhan, dahil si Lord lang yung meron tayo, amen po ba? Iwan ka man ng isang tao, iwan ka man ng mga nakapaligid sa'yo, but the end of the day is si Lord ang makakasama natin, amen po ba? Si Lord ang tanging nating sandigan, si Lord yung hindi tayo iiwan, amen po ba? Kaya sa bawat pagsubok na naranasan natin sa buhay natin is may purpose, amen. And sabi din dito sa verse is, sabi din dito, be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Amen. So sabi doon, maging alerto tayo sa mga gawa ng kaaway. Amen po ba? Dahil hindi natin alam kung ano yung mga pwede niyang i-atake sa atin, kung ano yung gagawin ng kaaway para atakihin tayo, amen po ba? Na para daw siyang parang mabagsik na leon na hindi natin alam kung ano yung pwede niyang ibato sa atin, dahil una sa lahat is tinitignan ni Lord yung kahinaan, ay tinitignan ni Lord yung mga nangyayari sa atin, and po ba? Dahil alam ng Lord yung mga bawat pagsubok na naranasan natin. Alam ng Lord yung mga bawat laban na pinagdadaanan natin sa buhay. And sabi din sa verse is maging alerto tayo sa mga gawa ng kaaway, dahil parang tawag dito, sinasabi dito na mabibigat or parang sasamantalihin ng kaaway yung kahinaan natin, tsaka niya tayo aatakihin, ba? Kumbaga kapag ngayon is nakakaranas ka ng pagsubok, marami kang iniisip, hindi mo alam kung ano yung unahin mo, hindi mo alam kung ano yung mangyayari sa'yo bukas, hindi mo alam kung ano yung pwedeng maging resulta ng struggles mo na ito sa buhay. Kaya tayo mga anak ng Lord, kailangan nating maging malakas, dahil una sa lahat is hindi natin hawak yung mga bagay na pwedeng i-atake ng kaaway sa atin, amen. And
hindi rin natin kaya nang walang pagsama ng Lord. Amen po ba? Kaya sabi din dito sa verse, gives words of encouragement to those who are overwhelmed with the burdens and challenge of this word. Amen. So, isa itong challenge sa buhay natin hanggat nabubuhay tayo sa mundong ito. Amen po ba? But then again is sabi nga dun sa isang verse, hindi nagtatapos sa pangit na bagay si Lord. Amen po ba? Kaya all of his struggles na naranasan natin, maging ako man, maging kayo or sa mga ibang tao, is may purpose yun. Amen po ba? Kaya kung nabibigatan ka, kung nahihirapan ka, pwede nating isurrender kay Lord. Pwede nating sabihin kay Lord yung mga nararamdaman natin, yung mga kabigatan sa puso natin. Amen. Dahil first of all, si Lord lang yung makakatulong sa atin. Amen. Si Lord lang yung una nating takbuhan. Si Lord lang yung kalakasan natin, dahil si Lord yung nagbibigay ng strength. Si Lord yung nagpapalakas sa atin. Amen po ba? Every struggles in our life is kasama natin ang Lord. Amen. Siya yung nagbibigay ng kalakasan natin. Siya yung lagi nag-remind sa atin na, anak, kaya mo yan. Anak, huwag kang magpatalo sa gawa ng kaaway. Anak, you need to be strong and be brave. Amen. Anak, na nandito lang ako for you. Amen. Na hindi ka nag-iisa sa bawat pagsubok. Hindi ka nag-iisang lumalaban, dahil kasama mo ako. Amen po ba? So, napaka reminder ng verse na ito sa atin. Amen po ba? Kaya, kung may mga times man na naiisip natin na gusto nating tapusin, gusto mo nang sabihin na, Lord, ayoko na. Lord, pagod na ako. Amen. Kailangan isipin natin na si Lord yung makakatulong sa atin. Amen. At kailangan natin mag-pray, dahil una sa lahat, prayer is the best weapon. Amen po ba? Na hindi ka maaatake or hindi ka kayang pabagsakin ng kaaway, dahil sa prayer mo, dahil lagi kang nagpi-pray, dahil kasama natin ang Lord. Amen po ba? Kaya hanggat may Lord tayo, hindi magagawa or kayang hindi tayo kayang pabagsakin ng kaaway. Amen po ba? Kaya magtiwala lang tayo at magpatuloy sa anong mga bagay na ginagawa natin. Amen po ba? Na kailangan nating sumunod sa pinapagawa ng Lord sa atin. Amen. Kaya alam natin na bilang isang Kristiyano, mahirap maging isang Kristiyano. Amen po ba? Pero walang mahirap kapag si Lord ang gumalaw sa buhay natin. Amen po ba? Si Lord yung kalakasan natin. Amen. Si Lord yung makakatulong sa atin. Amen. Na ganun pala napakasarap or palad natin kasi nga may Lord tayo. Amen po ba? Na hindi niya tayo hinahayaan na sa bawat pagsubok na dinadala natin is may Lord tayo. Amen. Si Lord yung nagbibigay ng strength sa atin. Amen. Kaya tiwala lang tayo, maging mas malalim pa yung relationship natin kay Lord. At bukod sa lahat is maging matatag tayo at mas lumalim pa yung pananampalataya natin. Amen. Sabi nga dun sa isang verse, the more na susubok, the more na nananampalataya. Amen po ba? And yun lamang po, to God be all the glory.